Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoong Kristo ang manatili sa atin. Isang magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga. Anumang oras po kaming nakakarating ngayon sa inyo sa pamamagitan po ng iba't ibang mga platforms na ating ginagamit sa iba't ibang panig ng daigdig. Kasama po natin ang atin pong mga kapatid sa Church of God International. Kayo po ay aming wine-welcome dito po sa Ang Dating Daan Worldwide Bible Study. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi, ano man ang kondisyon sa inyong lugar, mga kapatid, sa buong mundo. Alam natin na iba-iba tayo ng time zone. Salamat po sa Diyos sa isa pang pagkakataon na tayo po ay magkaroon ng ating pagbubulayan kaysa naaabala yung ating kaisipan na sa mga problema, makakain, gastos, maaaring mayroong mga tao hindi nakakatulog dahil yun ang mga naiisip araw-araw at gabi-gabi. Mas maganda na pong ang pag-isipan yung salita ng Diyos bago tayo matulog. Mabaon nating kung hindi tayo agad makatulog, maisip natin. Sa sa 5:17 ng Epeso, kapatid na Daniel. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ayan, yung pag-unawa, pag-iisip sa kalooban ng Diyos, yun ang pagtakas sa kamangmangan. Huwag ang wika kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yung pag-unawa po, gamit ng kaisipan, paggamit ng tinatawag nating reasoning power, at paggamit ng higit sa lahat, yung reasoning na galing sa Biblia. Kasi po, ang mga tao kuminsan, ang umiiral yung kanilang sariling unawa. Dapat po yung unawa natin guided ng salita ng Diyos sa Biblia. Basahin po natin ang 3:5 ng Kawikaan. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Yon, huwag kang mananalig sa iyong wikang sariling kaunawaan. Meron tayong unawa, sarili nating mga tao. Nauunawa natin, especially mga bagay ng tao. No? Pero dapat yung ating unawa, guided ng unawang galing sa Diyos. Kasi kung puro lang unawa natin, ang possibility maliligaw tayo. Kaya sabi ng salita ng Diyos, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Doon sa 7, kapatid na Daniel. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Ayun, huwag ka ang wikang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Marami pong tao pantas sa kanyang sariling gustong paniwalaan, sabihin, no? Meron tayong instinct ng pagkamakasarili. Dapat sana ang naging panuntunan natin sa buhay, to be dependent on the person who understands the totality of our being, from our flesh to our understanding, our thinking, our emotions, our feelings, should be guided by the understanding that comes from God. The Bible tells us sufficiently in many verses of the Bible that we cannot trust on our own understanding. Human understanding is vain. Lahat ng kaisipan ng tao para sa harapan ng Diyos ay walang kabuluhan. Mababasa po natin yan sa aklat ng Awit. Sinabi ng banal na kasulatan,
sa 94:11. Pakinggan nyo. Nalalaman ng Panginoon ang mga pag-iisip ng tao na sila'y pawang walang kabuluhan. Compared doon sa kaisipan ng Diyos, lahat ng isip ng tao walang kabuluhan. At natatranscend, nasasakop o nasa sa ilalim ng kaisipan ng Diyos, lahat ng kaisipan na pinagsama-samang kaisipan ng tao. Doon sa Pilipos 4:7, kapatid na Daniel. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ganyan po ipinakikilala yung kaisipan ng Diyos eh. Yun ang wikang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Ang sabi sa English doon, that passeth or transcend all understanding. All understanding. Even the understanding of angels, even the understanding of spirits is surpassed by the understanding of God. Kaya ang sabi sa Biblia, huwag tayong manalig sa sarili nating kaunawaan. Maging mga matatalino tayo, huwag kayong maging mangmang, unawain ninyo ang kalooban ng Diyos. Yung i-apply natin sa ating puso, yung guide ng kaisipang nanggagaling sa Diyos. Kung naniniwala ka sa understanding ng Diyos, dapat you must be guided by the understanding and the thoughts and the thinking of the all-powerful Creator. Because our own understanding is vain, walang kabuluhan. Kaya makikita mo nga ngayon ang resulta ng sinasabi ng Biblia, it is uncontestable. Bakit po? Mga iniisip ng tao, karamihan palpak palpak. Nakaisip ng kung ano-anong mga bagay, punta na lang tayo sa ating paksa. Kapatid na Daniel, meron ka bang gist nung nakatapos nating Bible study, kapatid na Daniel? Po kapatid na Eli, noong nakaraan pong pag-aaral ng Bible study ay tinatalakay pa rin po ninyo yung mga katunayan na ang ating Panginoong Hesukristo ay umiral na bago po siya nagkatawang tao. At dito nga po ay ini-emphasize nyo din po yung nandoon sa 2:7 ng awit na ang Ama ang nanganak sa Kanya. At ito po ang dito ay pinapakita nga po yung sabi ninyo, yung essence of time na sinasabi, yung sa araw na ito ay ipinanganak kita para ma-realize po natin na meron pong panahon doon na involved. At kagaya po noong mga binanggit po ninyo, yung sinasabi doon sa Ebreo sa 1:3-5 na isang bagay po na siya'y sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos, na walang duda na ang ating Panginoong Hesukristo ay nanaupo doon sa kanan ng Ama doon sa langit. Ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang sinasabi po na nandoon at yung nakaupo sa kanan na siyang begotten of the Father. At ini-emphasize niyo po yung nandoon sa 3:16 ng unang Timoteo na yung person na binabanggit ni Pablo kay Timoteo ay ang anak ng Diyos na sinasabi po na manifest in the flesh. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. At ito po ay mga biblical fact na binanggit nyo tungkol dun sa kung papaanong yung flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Binanggit nyo po yun dun sa 15:50-54. So meron pong pagbabago na magaganap bago pumasok doon sa kalangitan. At hindi mangyayari na tao nang ipinanganak, tao nang namatay, tao pa rin nung bumalik sa langit.
kagaya po ng mga publications na inilabas dahil isang biblical fact yung sinasabi niyo po, yung 15:50-54 ng unang Korinto. Sinasabi ko nga ito mga kapatid na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ito po ay binanggit din ninyo, pati na po yung mga punto doon sa 15:45 ng unang Korinto na ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Kaya po ang ating Panginoon ay the Lord is that spirit that takes away the veil. Kapatid, Opo. gusto kong i-emphasize doon sa punto na yon na ang huling Adam na siya ang Panginoon Kristo ay naging espiritong nagbibigay buhay. Pumanik daw sa langit si Kristo, tao. Tapos babalik ulit, tao pa rin. Sabi na nga, naging espiritu na nga nagbibigay buhay. Ito, mga kapatid, wag lang kayo sanang magagalit. Yung salita na bumalik sa langit, tao, babalik tao pa uli. Labag yan sa labag na labag sa Biblia yan . Naging espiritu nga . Kasi bakit naging espiritu? Kasi naman talagang original na espiritu siya . Ipinanganak siya ng Ama . Kaya ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Ang sabi ng Biblia, di ba ang liwaliwanag niyan? Ang sabi ng Panginoon Kristo, pagka ang nanganak espiritu, espiritu yung ipinanganak. Sabi ng Ama, ipinanganak kita, sabi niya doon sa kanyang anak. Yung ba tinuturo na noong wala pang sanlibutan, ipinanganak na ng Ama na espiritu ang Kristo o yung kanyang anak. Na yung anak niya na yon, na kanyang anak, na ipinanganak niya, espiritu kagaya niya, later was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. Itong God dito, hindi naman ang Ama ito . Kasi ang Ama does not change. By principle that is written in the Bible, God does not mutate. God does not change. In Him there is no paralage. Sa Grego, paralage. Ang ibig sabihin nun, transmutation or of phase or orbit, that is fickleness or variableness o pagbabago. Ang Diyos Ama hindi nagbabago. Sino ngayon ang tinutukoy ng Apostol Pablo na God was manifest in the flesh? Panginoon Kristo, nahayag sa laman. Bakit nahayag sa laman? Kasi hindi naman siya tao . Espiritu siya . Ipinanganak siya ng Amang Espiritu. Kaya ang kalagayan niyang original, Espiritu, kagaya ng Ama. On the principle na sinabi mismo ni Kristo, ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ang liwanag nun . May nanganak ang Diyos. Espiritu yung nanganak. By biblical principle, ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu rin. Yung Espiritu na yon ay kung ano ang kalagayan ng Ama, yun din ang kalagayan niya. Ang Ama ay Diyos, yun din ang kalagayan ng anak. The same essence kasi galing siya sa Diyos from the bosom of the Father. Ang sabi doon sa 1:18, no man hath seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father. Ito hindi binabasa yung translation na the only begotten God. Ang kaisa-isang bugtong na anak. Bugtong na anak ang sabi sa Tagalog. Pero sa Greek at saka sa ibang salin ng English, only begotten God. Sa Greek po, sa mga matatandang manuscripts ang nakalagay dyan, monogenes theos o begotten God. Mono, ibig sabihin, kaisa-isa. No? Yung genes, pinanganak.
kaisa-isang ipinanganak na Diyos, monogenes theos. Ito ba pinag-ukulan ng pansin ng mga scholar daw? O takot kayong basahin ng talatang ito? Mga miyembrong nakikinig sa akin, huwag kayong basta magalit. Kayo mismo magsuri. Humanap kayo ng mga antigong kasulatan, yung manuscripts, kagaya ng Codex Sinaiticus, Vaticanus, Codex Washingtonianus, yung mga codices na sinasabing, ang tawag ay mga manuscripts, sinulat ng kamay, matatandang Biblia, wala pang imprenta. Buhay pa yan hanggang ngayon sa mundo na nasa mga library. Ang nakalagay dyan, ang Panginoong Kristo ay begotten God, monogenes theos. Eh yan ba, pinag-ukulan ng pansin o you are totally blind or you are just totally neglecting it because you were blinded by the belief na si Kristo ay tao. He is God manifest in the flesh. Ang liwa-liwanag nun. He is God manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. I beg your understanding. Ang unawa ninyo, huwag kayong magalit sa akin. Nakikita ko lang may ipinagkakait sa inyong katotohanan ang inyong relihiyon. Para maiwasang si Kristo ay hindi Diyos, tao lang, itinago ng lahat ng katotohanan ito. No? Maliwanag na maliwanag, hindi pinapaliwanag ito sa inyo. Kahit na yung mga talata matatagpuan pa sa mga matatandang antigong mga kopya ng Biblia. Kaya yung sinasabi na yan, napakalaking kamalian yan. Tao rin daw ang kalagayan ni Kristo pagparito niya rito sa lupa. Sinabi na ng mga apostol, inireveal na Sabi niya, yung huling Adan, naging espiritong nagbibigay buhay. Bakit naging espiritu? Kasi dating espiritu yon, nahayag lang sa laman, nagkatawan tao. Nung matapos na misyon dito sa lupa, yung katawan tao niya, pinalitan uli ng katawang espiritu. Kasi may dalawang katawan sa Biblia. Katawang ukol sa lupa, katawang ukol sa langit. Napakaliwanag niyan May katawang ukol sa lupa, may katawang ukol sa langit, 15:40 sa mga nag-aaral ng Biblia. Si Kristo nagkaroon ng katawang ukol sa lupa, pagkatapos bumalik doon sa katawang ukol sa langit. Kaya ang sabi sa Biblia, ang huling Adan naging espiritong nagbibigay buhay. Hindi yan tao. Ngayon, yan ang ating pag-ukulan ng pansin, kapatid na Daniel. Bago ko iwan itong temang ito, gusto kong ma-emphasize sa inyo, mga talatang kailanman hindi kayang tutulan ang huling Adan, naging espiritong nagbibigay buhay. Sino ngayon yung babalik dito? Naging espiritu na pala yun. Nagkaroon na ng katawang ukol sa langit, no? Bumalik siya sa langit, nagkaroon siya ng katawang ukol sa langit, naging espiritong nagbibigay buhay. Tapos ngayon, tao pa rin ang babalik. Naging espiritong nagbibigay buhay. Ikakatwiran nyo dyan? Nasa Biblia yan. Hindi nagbabago kanyang kalagayan. Sino nagsabi sa'yo na nag-umpisa siya tao? Pinanganak na tao, lumaking tao, tapos nabuhay na tao. Namatay tao, nabuhay na magulit tao, mali yan sa Biblia. Kasi naging espiritong nagbibigay buhay. Yung salitang naging, ay maliwanag na siya ay nagkaroon ng laman Nagkaroon siya ng laman, mga kapatid. God was manifest in the flesh dito sa lupa. He was manifest in the flesh. But the person that was manifest in the flesh, according to the scriptures, is God. Ayaw nyo na rin gamitin itong mga talatang ito. God was manifest in the flesh. Ito, kapatid na Daniel. Pagka raw sinabi mo si Kristo'y Diyos,
Antikristo ka. Pero ang totoo, binaluktot nila yung kahulugan nun. Basahin muna natin, kapatid na Daniel, ang 4 ng unang Juan, versikulo 2. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Hesukristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ang sa Diyos pala, kung magpahayag o mangaral, si Hesukristo ang wika, naparitong nasa laman. Yun pala ang talagang aral na sa Diyos. Na si Kristo naparitong nasa laman. Hindi naparitong laman. Hindi naparitong tao. Paano naman paparitong tao? Meron bang tao sa outer space? Meron bang tao sa langit? Kaya siya, naparitong nasa laman. Ano ibig sabihin ng naparitong nasa laman? Kumuha siya ng sasakyang laman. Parang naparito, nasa kotse. Yung bang naparitong nasa kotse, kotse ba yun? Ang espiritong sa Diyos, yung nagpapahayag na si Jesucristo, naparitong nasa laman. Ibig sabihin, hindi siya laman, nasa laman siya. Ba't nasa laman? Kasi espiritu siya eh. No? Pinanganak ng amang espiritu. Kaya naparito siyang nasa laman, mga kapatid. Pagka ang pahayag mo ay naparito siyang laman o naparito siyang tao, lalabas antikristo ka. Basahin natin ang 2 Juan, Kapitulo 1, versikulo 7. Pakinggan nyo. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Antikristo yan, yung mga hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at Antikristo. Dapat, para ikaw ay sa Diyos, hindi ka Antikristo, ipapahayag mo si Jesucristo na paritong nasa laman. Hindi na paritong laman o naparitong tao. Napariritong nasa laman. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. 1:7 of 2 John. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Those who will not confess that Christ is come in the flesh. Ang liwanag, gumagamit ng preposition in the flesh. No? Nasa laman. Nasa laman. Pag nasa laman, kumbaga nasa kotse o nasa eroplano, hindi siya eroplano. Nasa eroplano siya. Nasa laman, nasa laman siya, hindi siya laman. Nasa kotse, hindi siya kotse. Nasa kotse siya. Ano ang paliwanag nila? Pinalitan, naparitong may laman. Ang nasa Biblia, naparitong nasa laman. Hindi naparitong may laman. Ano ka ba? Naparito raw na may laman. Naparitong nasa laman. Kaya nga pinakita niya yung laman niya sa mga apostol eh. Hipuin ninyo ako, tignan niyo ako. Sapagkat ang isang espiritu walang laman at buto, gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Kasi nung panahon na yon, hindi pa pinapalitan ng kalagayan niya. Nung mabuhay siyang mag-uli, ipinakita niya muna sa mga apostol na siya talaga ang nabuhay mag-uli. Yung nakilala nilang nasa laman, may katawang tao. Kaya para maniwala silang nabuhay siyang mag-uli, pinakikita niya mga butas ng pako sa kanyang paa at kamay. Hindi siya espiritu noon. May pinakikita siyang laman na may laman at buto. Pero noong siya'y papanhik na sa langit, napalitan yon gaya ng pinag-aralan natin.
napalitan yung kanyang katawang laman na yon ng katawang ukol sa langit o isang katawang espiritu. Ito ang simpleng-simpleng aral ng Diyos na hindi maintindihan. Kaya nga para madaya, mahilot. Ano ikaibig sabihin ng naparitong nasa laman? Ang ibig kang sabihin nun, naparitong may laman. Iba yung naparitong nasa laman o nasa kotse kesa naparitong may kotse. Lalabas, dala-dala niya yung kotse. Meron siyang kotse. Pero hindi. Doon sa isang sentido, naparitong nasa kotse, yung kotse ang nagdala sa kanya sa lugar na pinuntahan niya. Pero naparitong may kotse, para bang lumalabas ang sentido, ay yung siya ang nagdala sa kotse. Nang nasa Biblia, yung understanding ng mga espiritong galing sa Diyos, siya'y naparitong nasa laman. Hindi naparitong may laman. Kasi kung naparito siyang may laman, saan galing yung laman niya nung maparito siya? Mali na sa logic. Pag sinabing naparitong nasa laman, may pinanggalingan, hindi dito sa mundo nag-umpisa. Kaya nga naparito eh. Bakit naparito? Ha? Kasi hindi dito siya nag-umpisa at yan ang tutuklasin natin ngayon, kapatid na Daniel. Yung salitang naparitong nasa laman. Bakit siya naparitong nasa laman? Saan ba siya galing? Eto ngayon mga kapatid, magbukas lang kayo ng isip, makikita nyo ang punto. Bakit sinasabi na ang anak ng Diyos naparitong nasa laman? Hindi naparitong may laman ha, naparitong nasa laman. Basahin natin kapatid na Daniel. Ang 6:38 ni Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya pala naman naparito eh. Isinugo siya rito sa lupa, kaya naparito siya. Hindi naman siya nangahas lang na pumunta rito sa lupa na sa kanyang sarili. Sabi niya, bumaba akong mula sa langit. Ba't siya bumaba? Ba't siya naparito? Kasi sinugo siya. Kaya, bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo. Ano ba kahulugan ng nagsugo? Galing siya sa langit, isinugo siya ng kanyang tatay, nung kanyang ama, na nanganak sa kanya. Bumaba akong mula sa langit. Hindi siya nag-umpisa rito sa lupa. Gaya ng sabi niyo na siya'y nag-umpisa lang umiral ng ipaglihi ni Maria sa salita ng anghel. Wala namang ganyan na siya'y nag-umpisa lang nung ipaglihi. Wala sa Biblia yan eh. Na nag-umpisa lang. Ang ipinaglilihi ni Maria yung katawan tao. Doon siya mananahan samantalang nangangaral siya sa mundo. Pero ang bumaba, hindi katawang tao na may laman, na naparitong may laman. Wala noon. Kasi nung naparito siya sa lupa, wala siyang daladalang laman. Wala siyang daladala kasi galing siya sa langit. Bumaba siya mula sa langit para partikular. Saan siya sa langit galing? Saan siya sa langit galing? Kasi nasa langit na malawak ang langit. Saan siya sa langit nang galing? 13 ng Juan. Pakinggan nyo mga kapatid, 3. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Nanggaling pala siya sa Diyos. Hindi siya galing sa tiyan ni Maria. Yung bumaba sa lupa na parito, nanggaling sa Diyos. Saan sa Diyos nanggaling si Kristo? Sa bibig ba ng Diyos siya nanggaling? Gaya nung sinasabi nila, balak pa lang daw na salita. Saan siya nanggaling sa Diyos? Para partikular.
1:18 ng Juan. Pakinggan nyo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Originalmente, yung anak, bugtong na Diyos, nasa sinapupunan ng Ama yon. The only begotten God, ang sabi sa isang salin ng English, at ang sabi sa salin ng Grego, monogenes theos. He was begotten of the Father. We must understand that the Father is a spirit, 4:24 of the book of John. And he who is begotten of the Spirit is a spirit, 3:6 of John. By biblical analysis, Christ came from the bosom of the Father and he was begotten of the Father. And that the Father expressly said, "Thou art my Son. This day have I begotten thee." Directly speaking, he came from the essence of the Father, from the bosom of the Father, from the being of the Father. He was begotten by the Father. It is supported by so many verses in the Bible. And when he was begotten, he is in the being of a spirit because the Father who begot him is a spirit. He who is begotten of the Spirit is a spirit. So he is a spirit. Now, from being a spirit, being in the form of God, from the very essence of the Father, because he came from the bosom of the Father, yun mismong being na yon, that very being, was sent by the Father on earth. That's why he is very, very much speaking of the truth when he said in the book of John 6:38, he said, "I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me." He came down from heaven. Hindi nyo ba ito binibigyan ng konsiderasyon, yung salita ni Kristo na totoo? Na siya'y bumabang mula sa langit. Saan siya sa langit nang galing? He came from the bosom of the Father. So he is a spirit. That spirit came down from heaven. And when he reached the earth, entering the world or the earth, ano nangyari? What happened? In the book of Hebrews chapter 10 verse 5, Wherefore, when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. there is a body on earth prepared by God, and that is the body that was conceived and born of Mary. The essence of the logic and the figures and the exactness of the word are well knitted together in the Bible. When he cometh into the world, because he did not originate in this world, on this earth, no. He came down from heaven. I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. Wherefore, when he cometh into the world, from the heavens, where he originated, when he cometh into the world, he said, sacrifice and offerings thou wouldest not, but a body hast thou prepared for me. Bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ang nagsugo sa akin. Klaro na ang bumaba ay espiritu. Pagdating sa lupa, sabi ni Pablo, nang siya'y pumasok, pagpasok niya sa sanglibutan, sinasabi, yung salitang pagpasok sa sanlibutan, hindi siya galing sa sanlibutan. Pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, hait at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pagpasok niya pala rito, dito sa lupa, mayroong nang nakahandang katawan, yun nga yung pinanganak ni Maria. Kaya maling sabihin na siya'y naparitong may laman. Mali.
Hindi siya naparitong may laman. No? Kasi pag sinabi mong naparitong may laman, nag-umpisa siya sa langit, lalabas may laman na siya sa langit pa lang. Marunong ba kayo ng logic? Iba yung napariritong nasa laman. Ibig sabihin, nung pumunta siya sa lupa, nasa laman siya. Bakit siya nasa laman? Nung mangaral siya, kasi may nakahanda ng katawan dito sa lupa. Isang katawan ay sa akin na inihanda mo. Pagpasok niya sa sanlibutan, sabi ni Pablo. Ang liwanag ng lohika pati ng katotohanan Galing siya sa langit, wala siyang laman. Pero pagpasok niya sa sanlibutan, may nakahanda ng katawan. Kaya nung pagpakilala sa sanlibutan, sabi ni Juan, dapat ang ipahayag mo na paririto siyang nasa laman. Ibig sabihin, meron siyang ginamit na katawang laman para mangaral. Na paririto siyang nasa laman. Yun ang espiritong galing sa Diyos. Hindi siya napariritong laman o tao, at hindi rin siya napariritong gaya ng pinalitan napariritong may laman. Pag sinabing napariritong may laman, mula sa pinanggalingan niya, may laman na siya. Imposible. Walang laman sa langit. Laman na ano? Laman na flesh na with blood? Wala ron. Hindi nga makakapasok doon yung flesh and blood Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. 15:50 of the book of 1 Corinthians. Kaya tama yung sinasabi ng mga apostol, walang kontradiksyon, na paririto siyang nasa laman. Bakit? Kasi galing siya sa langit, kaya nga ginagamit yung salitang naparirito. Hindi siya rito nag-umpisa. Bumaba akong mula sa langit. Sabi niya. At ang sabi ng 13, siya'y nanggaling sa Diyos. Sa anong paraan siya nanggaling sa Diyos? Nag-umpisa siya kasi sa sinapupunan ng Amang Diyos. Ipinanganak siya bago pa nilalangan sa libutan na pag-aralan na natin. Ngayon, kasama siya ng Ama, nung dumating ang panahon na kailangan na siyang suguin ng Ama para tubusin ang kasalanan ng tao, ay kumuha siya ng katawan tao na inihanda ng Diyos dito sa lupa. Siya'y espiritong nanggaling sa langit, nanahan sa katawang tao na pariritong nasa laman, nangaral, pagkatapos mangaral, babalik uli sa langit, siya'y naging espiritong nagbibigay buhay. Kaya pagbalik niya rito, hindi siya tao. Saan mo mababasa? Ang babalik ay tao. Tao babalik? Pagkatanda-tanda na nun, 2,000 taon na mula nung pumalik sa langit Galing siya sa Diyos din siya paparoon. Yun ang original na pinanggalingan niya mula sa sinapupunan ng Ama. Pagkatapos, kailangan suguin siya sa mga huling araw, kaya mula sa langit, bumaba siya. Sabi niya, bumaba ako mula sa langit. At sabi rin ni Juan yun. Sabi ng salita, ang tagalangit sumasa ibabaw ng lahat. Ang nanggaling sa langit. Sabi ni Juan na sumasa ibabaw ng lahat. Kaya sabi ni Juan, hindi man ako karapat dapat na magkalag ng panali ng kanyang pangyapak. Kasi napakadakila niya. Sabi ni Juan, ang nanggaling sa langit sumasa ibabaw ng lahat. 3:31 ni Juan. Ang nanggagaling sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga. At ang ukol sa lupa ang sinasalita niya. Ang nanggagaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. Kita mo? Tapos, tuloy mo sa 32, kapatid na Daniel. At kanyang nakita at narinig ay siyang pinatototohanan niya at walang taong tumatanggap ng kanyang patotoo. Tuloy. Ang tumatanggap ng kanyang patotoo ay naglagay dito ng kanyang tatak na ang Diyos ay totoo. Tuloy. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita
ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya binigyang sukat ang Espiritu sa kanya. Yon, maliwanag ang Panginoon Kristo nang galing sa itaas, ang sabi ni Juan. Ang nanggagaling sa itaas, sumasa ibabaw ng lahat galing nga talaga sa taas Hindi galing sa tiyan ni Maria. Yung original, yung katawang tao galing sa tiyan ni Maria, pero yung tumahan doon sa katawang tao, na galing sa tiyan ni Maria, galing sa taas yun. Yung nanggagaling sa itaas, sumasa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa, tagalupa nga, kagaya ni Juan, no? At ang ukol sa lupa ang sinasalita niya. Ang nanggagaling sa langit, sumasa ibabaw ng lahat. Yung nanggaling sa langit, sumasa ibabaw ng lahat, ukol sa langit ang sinasalita niya. Yung galing sa lupa, ukol sa lupa ang sinasalita niya, sabi ni Juan. Sino ba yung nanggaling sa itaas na ang sinasalita galing din sa langit? Ang Panginoon Kristo. Wala namang makakapagsalita sa lupa ng kung anumang nangyayari sa langit, kundi yung isinugo ng Ama para magsalita ng mga bagay na maliwanag na maliwanag. Narinig ko sa Ama yung mga sinasabi ko. Narinig ko sa Ama. Di galing talaga siya doon. Maliwanag yun mga kababayan. Ewan ko lang bakit hindi magliwaliwanag sa mga mata ng mga taong nabulag talaga. Hindi talaga makikita ito. Ikalawang Korinto 4:4, kapatid na Daniel. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayun, ang liwanag. Pagkabulag ka, binulag ka ng demonyo, ng Diyos ng sanlibutan, binulag ka niya. Hindi talaga liliwanag sa isip mo ang ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, who is the image of God. Siyang larawan ng Diyos, the image of God. Kaya maliwanag na siya ang image of God Kaya lang di maiintindihan ito ng mga bulag na binulag ni Satanas. The glorious gospel of Christ, who is the image of God. Who is the image of God? Christ. And when God was talking in 1:26 of the book of Genesis, He said, "Let us make man after our image and likeness." Kaya maliwanag kausap ng paglalang ng tao si Kristo Paano naging tao yan Maniwala kayo mga kababayan. Sana itong aking gustong mapagtiyagaan ito na sa tulong ng Panginoon Diyos, makapasok sa inyong kaisipan. Pag-isipan nyo rin, talagang ang dahilan lang bakit sila galit sa akin. Itong issue tungkol kay Kristo, tutol ako na si Kristo'y tao. Dahil siya'y hindi talagang tao. Siya'y napariritong nasa laman. Nagkatawang tao lang siya. He was manifest in the flesh. Galing siya sa langit. Galing siya sa langit, mga kapatid. Isinugo siya ng Diyos Ama na mula sa umpisa pa ay kasama na siya ng Ama kasi ipinanganak siya, wala pang anumang bagay. Pagkatapos na ipanganak siya, ay dumating ang panahon sa mga huling araw, kailangan niyang isugo. Ang kahulugan ng isugo utusan sabi ni Kristo, nung utusan siya, bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Sabi naman ni Juan, yung nanggagaling sa langit, sumasa ibabaw ng lahat. Sino yung nanggagaling sa langit na nagsasalita ng bagay na ukol sa langit? Ang anak, galing sa langit. Sabi niya, yung nanggagaling sa langit, sumasa ibabaw ng lahat. Ang sabi, ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos doon sa 3:34. Si Kristo nga yun, yung sinugo ng Diyos na nanggagaling sa langit. Hindi galing sa tiyan ni Maria yun.
ang galing sa tiyan ni Maria yung katawang tao. Yan bang liwanag na yan? Sa bagay, talagang ganun, ano? By saying the truth, the Lord Jesus Christ made more enemies than friends. Yun ang nangyari sa akin eh. Dahil sa pagsasabi ko ng totoong ito na nasa Biblia, na ang Kristo monogenes theos, na ito nasa original na mga manuscripts na hanggang ngayon umiiral pa, buhay pa, 1,700 years old ang Codex Sinaiticus, nakalagay, monogenes theos, bugtong na Diyos, kaisa-isang anak na bugtong na Diyos, hindi bugtong na anak kundi bugtong na Diyos. Tapos yung 3:16, walang question doon. Nasa manuscript yun. God was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. Ang Diyos nahayag sa laman. Si Kristo yon. Diyos na nahayag sa laman. God was manifest in the flesh. At yun din ang sinabi ni Juan. In the beginning was the Word, and the Word was with God. With God. Hindi balak. The Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. And the Word was manifest in the flesh. God manifest in the flesh. Yan ang sinasabi sa Biblia. Kaya mga kapatid, mga kababayan, sana mahikayat kayo ng aral ng Biblia na huwag kayo maniniwala si Kristo tao, pinanganak tao, nag-umpisa sa tiyan ni Maria. Hindi, nag-umpisa siya sa langit, sa tiyan ng Ama, in the bosom of the Father, sa sinapupunan ng Ama, doon siya nanggaling. Ipinanganak siya ng Ama bago nilalang ang lahat ng bagay. Pagkatapos, Espiritu siya. Tapos kasama siya ng Ama sa lahat ng panahon. Pero nung dumating na ang katapusan ng panahon, 2,000 years ago, yung kasing katapusan ng panahon, nag-umpisa yon sa pagkapanganak ni Kristo eh. No? Basahin natin sa Galacia, kapatid na Daniel, Kapitulo 4, ang sabi sa Galacia 4:4. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Tuloy. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Ayan, nung dumating yung katapusan ng panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Tapos, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Alin ba yung ipinanganak ni Maria ng babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan? Alin ba yun? Yun ba mismo yung nanggaling sa langit? Basahin natin ng 9:4 ng Roma hanggang 5, kapatid na Daniel. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila, sa Israelita, mula ang Kristo ayon sa laman. Ayon. Yun pala yung kahulugan nung sinasabi rin ni Pablo sa Galacia, na nang dumating na ang katapusan ng panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kasi ang nasa ilalim ng kautusan, yung mga Israelite. Kaya sabi niya, pawang Israelita, sa kanila ang
angkop, sa kanila ang mga tipan, sa kanila, etc., etc. Na sa kanila ang mga magulang, ang patriarka, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Bakit ba nilagyan ni Pablo, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman? Kasi hindi nga siya laman eh. Ang kanyang pagmamanifest sa katawan tao, doon nag-umpisa sa Israelita. Sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Kung yan ay talagang laman, ba't lalagyan pa nung sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman? Di alisin mo na, talaga naman laman eh. Kung talagang laman yun, di na kailangan sa kanila mula ang Kristo. Tama na lang yun. Pero ba't nilagyan ni Pablo? Sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Kasi alam ni Pablo, meron siyang pinanggalingan na hindi laman. Galing siya sa sinapupunan ng Ama. Pero nung mangaral siya sa lupa, nagkatawan tao siya sa lahing Israelita. Kaya sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Bakit? Kasi may pinanggalingan ang Kristo na hindi ayon sa laman. Yung kanyang espiritu na tumahan dun sa katawang laman, yon ay ipinanganak ng Diyos. Kaya pag pinagsama mo yon, yung espiritong ipinanganak ng Diyos at pinagsama mo yung laman na ipinanganak ni Maria, pag pinagsama mo yon, ang tawag doon anak ng Diyos. Ba't anak ng Diyos? Nakakahigit yung kapangyarihan na galing talaga sa Diyos yun eh. Kaya nga anak ng Diyos ang tawag eh. Nung ipinanganak ng isang babae, at hindi tao yun eh. Alam mo, kung titignan mong, if you are going to look carefully in the scriptures, hindi naman talagang tao yung buong essence nun. Kasi nga, meron doon sa katawan tao, meron doon na hindi tao, na espiritong galing sa Diyos. No? Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 1, nang kausapin nung anghel si Maria sa Lucas. Basahin natin ito. 1:34 ng Lucas, kapatid na Daniel. At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki? At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Hindi naman diretso sinabing taon-tao eh. Ang banal na bagay na ipanganganak, ay tatawaging anak ng Diyos. Hindi basta taon-tao kagaya. Kasi hindi naman nakakakilala ng lalaki si Maria eh. Sabi niya sa anghel wala naman akong kilalang lalaki, hindi naman ako napasiping kahit kanino sa lalaki. Kaya sabi ni anghel, bababa sa'yo ang kapangyarihan ng kataas-taasan, lililiman ka ng Espiritu Santo. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Ba't tatawaging anak ng Diyos? Kasi doon sa ipanganganak ni Maria, doon papasok yung Espiritu na ipinanganak naman ng Ama bago pa nilalangan sa libutan. Napakaliwanag ng pangyayari. May dalawang pagkapanganak. Pinanganak siya sa Espiritu ng Ama. Espiritu siya. Ipinanganak sa laman yung kanyang katawang laman, ipinanganak ni Maria. Kaya nagkaroon siya ng katawang tao. Pero ang napag-ukulan ng pansin, yun lang katawang tao. Basta hindi na nila pag-uukulan ng pansin, yung galing sa langit, galing sa Diyos, galing sa sinapupunan ng Diyos, na ang tawag sa Biblia, monogenes theos. Bakit monogenes theos? Authentic na kasulatan yan. Ba't hindi nyo yan tinatouch? Na siya'y bugtong na Diyos. Ba't hindi nyo tinatouch yan? At meron pang isang dokumento na natuklasan, yung Bodmer Papyri, na nagsasabi
Noon mismong nakasulat sa Juan, nakalagay doon sa Bodmer Papyri. The Bodmer Papyri are a group of 22 papyri discovered in Egypt in 1952. They are named after Martin Bodmer, who purchased them. The papyri contain segments of the Old and New Testaments, early Christian literature, Homer, and Menander. The oldest P66 dates back to 200 AD. Ang lapit-lapit nito kay Juan. Most of the papyri are kept in the Bibliotheca Bodmeriana in Colony, Switzerland, outside Geneva. At doon sa nakalagay sa Bodmer Papyri, nakalagay din po yung salitang monogenes theos, or the only begotten God. Yan. Kaya pinapatunayan ng maraming ebidensya na si Kristo ay hindi gaya ng sinasabi nila na tao. Na para mapilipit lang, na paritong may laman, nasa Biblia na parito, nasa laman. Nang mangaral siya sa lupa, nasa laman siya. Ibig sabihin, pumasok siya dun sa katawang tao na ipinaglihi ni Maria, yung espiritong nanggaling sa sinapupunan ng Ama, na ipinanganak niya bago pa lalangin ang sanlibutan, yun ang nanahan doon sa katawang tao. Pinaliwanag ito ni Apostol Pablo sa 2:9 ng Kolosas, kapatid na Daniel. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Ayan, maliwanag, no? Nananahan sa kanya ang buong kapuspusan ng pagkadiyos doon sa kahayagan sa laman. Ibig sabihin nun, yung manifestation in the flesh. Basahin natin ang English version ng talata, kapatid na Daniel, sa Revised Standard Version. For in him the whole fullness of deity dwells bodily. In him, the whole fullness of deity, ang kabuuan ng pagka-Diyos, nananahan dun sa katawan. Nandun sa loob. Sa mga iba pang mga wikang pinagsalinan, sa Kastila, ang ganda ng pagkasalin, saka sa Portuges eh. Porque en él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. Doon sa korpo o sa kwerpo, nandoon yung fullness of divinity o pagka-Diyos. Sa Grego po ang nakalagay ay theotes. Theotes, divinity or Godhead, pagiging Diyos o the being of God, nandoon tumahan sa laman. Yan mga punto na bago ko iwan ang paksang ito tungkol sa ang Panginoon Kristo ay hindi talaga tao. Pag-isipan nyo lagi, mga kapatid, pagbalik-balikan ninyo. Mayroong pong dalawang being. Isang spirit being, yun po yung ipinanganak ng Ama. Kasi espiritu ang Ama, espiritu rin ang kanyang ipinanganak. Yung pinanganak niya bago pa nilalangan sa libutan. Tapos, nung dumating ang mga huling araw, isinugo niya na ang kanyang anak ay ipinanganak ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Saan yun? Sa Israel nang galing yung kanyang being na sa laman. Sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Bakit? Meron kasi siyang pinagmula na hindi ayon sa laman. Pero kung ayon sa laman, sa Israel nag-umpisa yun. Kaya Hudyo ang Panginoon Kristo eh. No? Yan, pag-isip-isipan niyo yan, makikita niyo ang katotohanan. Alam ko na ang salita ng Diyos is enlightening. Kaya lang, para ma-enlighten kayo, mag-meditate, mag-isip kayo tungkol dito, mga kababayan. Sapagkat alam nyo, meron talagang nambubulag na demonyo. Binubulag ang pag-iisip ng hindi sumasampalataya para wag sumilang sa kanila ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo ang larawan ng Diyos.
Siya ang kausap ng lalalang ng tao. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis.